Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for content and for today's video. Pag-uusapan natin ang Infinix Hot 65G Plus, kung ano ba ang malulupitang top features na pwede nyo makonsider dito sa smartphone na ito. Tara, pag-uusapan natin. So yung mga J-Vlog, naghahanap pa kayo ng isang mura at bagsak presyo na 5G smartphone today, meron ako masasuggest sa inyo which is itong Infinix Hot 65G Plus. So very interesting itong smartphone na to dahil sobrang mura lang po nito ngayon sa online. I think ang SRP nito is around 8 to 9,000 pesos. Pero sa online mga J-Vlog, pwede nyo makuha ng 7,000 pesos to. So narinig nyo yan, 7K for a 5G device ngayon 2026. Napakagandang deal yan dito sa Infinix Hot 65G Plus. Ang maganda pa sa smartphone na to, meron siyang plenty of RAM at plenty of storage for its price and for its 5G device sa ganitong presyo. At alam ko, marami naghanap sa atin ngayon ng smartphone na pwede nilang magamit sa pang-araw-araw nila and gusto nila future-proof na. Yung iba, naghanap na talaga ng 5G device na magagamit nila kasi alam mo na yun ilang taon na magiging dominant naman ng 5G, pero again, for the 4G connectivity, matagal po yan at sobrang reliable pa yan. Sa mga provinces dito sa amin sa sa Zambales, more dominant namin connectivity is 4G dito sa amin sa Masinloc. Pero meron ng mga 5G signal naman sa mga provinces and iba syempre gusto nila ng future proof. And syempre, yung ibang 5G processor mas better compare sa mga 4G na yun offer sa ganitong price point. So, ang maganda dito, mga ka-J-Vlog, hindi tinipid sa specifications itong si Infinix Hot 65G Plus. Ngayon, bibigay ko yung mga top features na pwede nyo makonsider dito sa smartphone na to at kung bakit maganda rin siyang bilhin with a price range na 7,000 pesos. Unang-una dyan, syempre, RAM at ROM. So, yung RAM nito, biruin mo 8GB of RAM and yung internal storage is 256GB of internal storage. Diba? Doon palang panalo na. Usually mga kalaban nito, the Xiaomi Redmi 15 5G 4GB 128, the Samsung Galaxy A06 5G is 4GB 128, di ba? A17 LTE is 4GB 128 din. Ito, 8GB 256 na. Yan ang isa sa magiging panalo dito sa Infinix Hot 65G Plus at kung bakit magiging sulit dito i-purchase ngayong 2026. At napansin ko mga idol, medyo konti lang ang nagre-review nito. Kasi parang silent release ni Infinix itong smartphone na to. Kaya nag-decide ako why not, di ba, na natin ito i-review natin, i-recommend natin sa mga consumers natin. Dahil ang chipset nito is solido rin. MediaTek Dimensity 7060. So quick reminder lang, medyo magulo ang processor nito. Sa online kasi nakalagay MediaTek Dimensity 7020. Pero sa loob nito 7060, okay? So syempre doon tayo masusunod sa 7060 mga idol. So again, na-try ko na to maglaro like WUWA, Genshin Impact, COD, ayan mga na-test ko na. Sa WUWA at sa Genshin, playable naman siya, yung mga AAA games. Pero nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time. It's not smooth, lalo na pag sa higher settings, pero playable po siya. Nakakalaro naman tayo kahit paano. Pero dito sa mga yan, like MOBA games or COD, super playable po dito yan sa Infinix Hot 65G Plus. Kaya napaka-solid din itong smartphone na to for that kind of price tag. So, yun. At ang ganda rin nung display niya. So, when it comes sa display, panalo rin naman ang laki. 6.7 inches. IPS LCD display. Fine naman na yan for a 5G entry-level smartphone. And yung kanyang resolution, medyo iba magiging skeptical kasi HD plus 720p. Ito yung isang kinoskat ni Infinix para ma-achieve yung murang 5G tapos merong isunod na RAM at ROM. For me, syempre mas importante pa rin ang RAM at ROM. Yung display kasi nito is high definition pa rin. Mababa lang pero HD pa rin. Mas solid na rin yan kasi nilagyan nila to ng reasonable RAM at ROM. Meron ka namang Full HD plus 1080p na smartphone like the Samsung Galaxy A17 LTE. Super AMOLED siya. Pero kompromiso nun, RAM at ROM, diba? Kaya, again, for a competition talaga ng mga smartphone, balance talaga yan. Merong magagandang specs, merong pangit. Wala pong smartphone na perfect. Kaya lahat po yan, may pros and cons. Pero dito mga J-Vlog, for the specification ng display niya, medyo well-balanced naman siya mga idol. So, HD plus 720p. The needs of brightness, nasa average level, not too bright, not too low, nasa middle lang siya. 700 nits of brightness din na mo offer.
nitong Infinix Hot 65G Plus. 120Hz screen refresh rate na itong device na to. Ang isang solid dito sa Infinix Hot 65G Plus, ito, meron siyang AI top button. Ayan, so pag click niyo yan, para siyang shortcut button. Double click yan sa akin sa flashlight. Tapos pag diniinan is, ano siya, yung AI assistant niya, di ba? So napaka-solid na meron din siya mga ganyang features na nare-resemblance sa action button ng iPhone. So, tingnan natin yung shortcut button po, itong one-tap AI button ng Infinix. And again, when it comes sa design, tingnan nyo naman, ito yung tinatawag nilang caramel blue. I don't know ako kasi napansin ko talaga, scented siya. Ang bango, legit, amoy pabango siya. Ewan ko lang kung talagang scented siya na feature niya or talagang nilagay ng Infinix niya para ma-identify ng mga consumers natin. Pero when it comes sa back cover niya, it's leather. Leather feel design. At pag tinignan nyo na malapitan to, may gold na siya. Kaya pagdating sa design and aesthetic nito, perfect 10 ang ilarate ko dito. Isa to sa pinakamaganda, pinaka-aesthetic na smartphone sa 5G device ngayong 2026. Napaka-premium tignan, lalo na tong caramel gold nila. At yun nga sinasabi ko sa inyo mga idol, scented yung likod niya. Ang bango, legit. Solid. So, sa camera, huwag kayo malilin lang sa camera nito. Nakalagay dyan, tatlo, di ba? Pero in reality, isa lang talaga gumagana dyan. So, the camera is 50 megapixel main camera. Auxiliary lens yung iba dyan. Tapos sa front-facing camera is 8 megapixel. The good thing dito, when it comes sa camera niya, yung kanyang video recording sa rear is, Full HD 1080p, beyond 1080p dahil meron siya support for 2K resolution. And when it comes sa camera quality, maganda siya mga J-Vlog, even sa low light. So ito yung shot ko sa low light nung nagkape kami dito sa may Kabanggan. Tingnan nyo, low light shot ko mga idol, very clear pa rin siya. So, ganda. Low light shot po yan, pero malinaw pa rin mga idol. Tapos ito yung anlinaw, tingnan nyo naman kung gaano kalinaw, portrait to. Ayan, tapos sa front facing, ang lino rin ng camera niya. So, matutuwa din yung mga consumers natin na main priority when buying a smartphone is camera performance dahil mo-offer din yan netong Infinix Hot 65G Plus. Sa pang battery tayo, I know marami ako nakikita na ayaw ng 5K mAh battery. Siguro nalilita na sila. Pero again, for the 5K mAh battery, malaki pa rin po yan specs-wise. And ito is merong 5200 mAh battery capacity. Ang mga consumers natin, iba-ibang ginagawa sa smartphone. Meron laro, meron yung mga casual things lang. Kaya itong 5200, can do the job pa yan. Matagal pa malubat ito. When it comes sa kanyang charging rate, mabilis din, 18 watts fast charging rate na rin ang ma-offer ng Infinix Hot 65 Plus. Mataas siyang for a 5K na terno, pero for its price, it's not perfect fit, okay? So, kung 5200 sa 18 watts, mga 1 hour 30 minutes to 2 hours, mga full charge yung smartphone na to. Pero yun, again, for a 5G, siguro acceptable naman na siya kahit papaano. Yan din isang napansin kong kinoskat nila para ma-achieve yung merong reasonable rabatro sa murang halaga dito sa Infinix Hot 65G Plus. Available siya sa 4 colors. Meron tayo sleek black, tundra green, shadow blue, at itong caramel glow nila. And mga ka-J-Vlog, itong si Infinix Hot 65G Plus ay meron pong water protection. Meron po itong IP64 water and dust resistant. So meaning, babasa man siya, ginamit na sa navigating tool, meron siyang protection sa ganyan. Sa table siya, accidental spillage, may protection siya sa ganyan, accidental drop, pero again, it is not advisable na isubmerge ito sa water to take underwater shot kasi wala po siyang ganyang rating or mababa pa yung rating niya for that kind of scenario. Ang mga smartphone lang again na pwede masubmerge sa water is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. So again mga ka-J-Vlog, overall specs ng Infinix Hot 65G Plus, napakasulit. Isa to sa magandang i-recommend sa inyo ngayong 2026. Grab your chance now makuha ng sobrang mura dito sa ating link. Dito sa ating view products, ay tinutulong ko yung side na to, nandiyan po yung link, itong Infinix Hot 65G Plus. At pag diyan kayo bumili sa link natin, meron pa kayong additional discount voucher. Bukod doon sa same prices sa online, may additional pa kayong voucher up to 1,000 to 2,000 pesos off. So again, madami ngayon naghahanap ng smartphone na pang matagalan. When it comes sa operating system nito, it is powered ng Android 15 with XOS 15. So when it comes sa track record ni Infinix pagdating sa software update, wala akong ganun
napapansin, especially for their budget smartphone. Pero kung tatanungin nyo, Lods, kung bumili ba ako nito, yung Android 16 pa, matagal yun. Matagal yan. Yung Android 12 nga ngayon, nagagamit pa rin, di ba? So, yung Android 15, asahan nyo, taon po ang itatagal niyan. So, kung wala man siyang software update sa Android 16, matagal din pa rin naman tumagamit. Huwag na huwag po kayo maglalala. So, again, isa to sa pinaka-the best din na 5G smartphone na pwede mo-offer ngayon ng isang brand like Infinix. Kaya hanggang meron pa sa online, murang-mura lang siya. Grab your chance now, makuha to ng sobrang mura. And hopefully, mga sinabi mong top features na itong Infinix Hot 65 T Plus, nakatulong sa inyong buying decision. Kung naghanap kayo ng murang 5G smartphone ngayon,